nila ako tinulungan. Oho. Yun Noong mga lang panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Oho. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito, Jen. Doon talaga uuwisin, Hindi ano? sila tumitigil araw-araw. Oho. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nang nag-walkout sila. Oho. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, Chis Chis Escudero. Yan, oho. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Naku, marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo, baka madami din. Gagawin nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin to sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan, pati po ba yan nahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Oho. Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya yung Assistant Ombudsman, Clabano yata si yung Miko, pangalan. Opo, yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay O ano mang impluwensya na maibibigay ninyo. O ano bang impluwensya na maaaring makapekto hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. E paano mo nga kukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila makuha. Yun ang nagkamali sila. Ang bunga akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napagalaman talaga. Malakas din. May prinsipyo din itong taong ito. Kaya sabi ko kanil, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pagngako sa'yo. At mamaya, sasabihin ko talaga sa program. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito. Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya eh. Parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin ini-instigate. ini-explain lamang natin. Lahat kasi magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang rules. Opo. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayong dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihati sa usapin na to. Yes po. Pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matwa. Kasi sila rin nagsabi,
Kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang Pakinabang masama? yung mga- Senador naman yung tao, di ba? Opo. Bakit sila nung sila? Oho. Oh. Noong mga nakalipas na panahon. di Oh, ba? halimbawa, ito si Ping. Ha? Pati sa Interparliamentary Union eh. Oho. Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron eh. Oho. Nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako ngayon, kauna-unahan at kahuli-hulihan, nangako ko sarili ko hindi na ako mag-attend dito. Walang kakwenta-kwentang puro ano lang pala yun. Ganun ho ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. Pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Pinagandaan yung mabuti. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso Yes ko. po. Dinelegate ata kayo dun sen, ha? Oo. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo kung bakit yung isa hindi ko na naipanalo? Oho. Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming ano Doon na palaki na tayo, nalita kayo, Pagkatapos, no? pag upo ko pa naman ganun, tapos na. Nagbotohan na Pero pala. yung watawat nila, yung banner nakaganon pa. Opo. Eh alam kong bumoto itong katabi ko. Oho. Ang katabi ko, Algeria eh. Oho. Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Eh bakit ka ako tumaas against Philippines? Eh wala ka naman eh. Andito na nga ako eh. Nahuli ka, sabi niya eh. Doon lang ako natalo. Ayun, oho. Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang eh. Parang pag-uusap lang na Hindi nyo ba pwedeng i-delegate yan, sen? Ako na lang papuntahin nyo pagka mayroong mga interparliamentary union meetings? hindi ka siguro papupuntahin din dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Baka hindi ka papasukin. Oho. Saglit lang tayo, sen. Mga kapwa nila senador na hindi makaka-attend sa mga pagdinig. Tama ka dyan. Yung binabanggit ko kanina, at bago tayo nag-break para sa mga advertisements natin, si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing. Opo. Dahil sa senador naman siya at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, ng nakulong senador. ata si Trillanes. Ano po? Nakulong. Nakakulong nga Yes eh. po. Opo. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon ipinarating yun. Oho. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yon, yung resolution na yon, Opo. umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap. Kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Okay, meron din naman, nakiusap din kay Laila de Lima. Opo. Nakakulong din siya po ron. Opo. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Opo. Sa mga tweets, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. Opo. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun, pwede nilang ilaban yun. Pero nung kami na, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdulang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang do sa 2 section na aming pinag-uusapan. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng hindi kanya kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa,
Hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga committee on rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, Opo. is the highest governing body? Yes. Ang tama ibig po. sabihin, Oho. kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari Kahit sa anong mga mga committees. committee. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Oho. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yun? Ay, matagal na sila rito. Dapat Ako alam naman na nila yun, oho. isa lang ako doon sa mga yun lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Oho. Di ba? Oho. Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Opo. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas, ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, Magkakaintindihan magkaintindihan kayo. tayo. Opo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung Minamalit nyo senador. ko. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, Oho. do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Oho. Sabi ko ganyan, ano. Bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Oh. Eh, sabi ko, paano kaya? Alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa, Jen. Ano ba ang ad hominem? Oho. I-define muna natin. Ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Oho. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Oho. Section 41, paragraph A, paragraph B. Oho. No? So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Oh, yes po. Oh. O, di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may Yes po. personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon para sa mga kababayan Ipapasitan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct kung okay na yung Yung video. inihanda ni Pogi. Ayan. Oho. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, ito, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Ayan, Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros at Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Ayan, Sino yung Yes. sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang, tumira ng tumira
at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Oh, yan ang Nagsisigaw halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Oho. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. Oh. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming Kinuha, nag-trigger sa kanila yun. ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit merong nagpalitrato doon sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. O yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Ay, wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindihan. Kaya pa nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron mga ganun meron pala. nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Ay, Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, pero ako hindi ako kumikibo eh. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, ano? Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Yung dagat na pula. Ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na pula, opo. Lo and behold, mga ganyan, ano? Kaya, Mr. Speaker, for the life of me. Ganyan, ano? Talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker. Pray tell. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain eh. Opo. Pero sila talagang gumagamit. Sila talagang... Ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga okay lang sa Latin akin. Pero ang gusto ko, sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain, please? Pakipaliwanag yung nga po, ang salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Ayan, nakatingin nyo ano, parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, hindi naman sa minamaliit Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker? Lo and behold. Talaga namang...